Sige. So, maayong buntag ni mo man. So, ma-discuss ta ka about breastfeeding and latching, no? So, una, so ang protection sa bata, no? Tibay na siya kung magpatutoy ako sa kainahan. Lalo na't kung may kalamidad, no? Paglay ng gatas ni nanay ang lahat ng mga sangkap na magbabantay laban sa mga sakit tulad ng kalibanga or diarrhea. Another. So, na marami na maaaring ikamatay ni baby. Di ba usual karon sa mga bata daghan kay pagkalibanga. Kalibanga ron tungod sa kaso. Especially kato nagpa-mama nga wala lang sila nagpatutoy breastfeed nga formula milk mas taas og protection taas og antibiotics ang nagpatutoy. No? Mga inahan sa protection laban sa mga bata, no. So, ito rin ay nagsilbing ligtas na pagkain at inumin ni baby sa panahon ng gravidad. Higit na kailangan ni baby ang pagkalinga at ibigay ni nanay tuwing siya ay magpapasuso. So, una, okay, so, as you can see, mga pictures ni siya, no? Nagpatutoy sa usa ka inahan. Okay, lalong-lalo na kung may kalamidad, una, magpapasuso ka agad sa pagpanganak, ha? Dili pwede magdala o bottle feed dito sa hospital or mga tsupon, bawal na siya. Magpapasuso ng malakas upang dumadami ang iyong gatas. Para 24 hours in a day, no? Magpatutoy siya kasi mo na per demand, breastfeeding per demand. Labi na gigutom ng bata, patutin din na niyo dayon. Kung magpubong, gigutom ang bata. Ang inyong gatas at pagkain na panlaban sa sakit, kaya tanging gatas lamang ay ibigay ni baby niya dati ha. Mula ng pagkasilang hanggang taman nga bulan. Hanggang 6 months, no? Muna ginatawag gikan sa pag-anak ni baby until 6 months or pwede lagay siyang 5 months until 29 days. Exclusive breastfeeding tawag ana. 6 months onwards until 2 years, okay ra na gihapon na magpatutoy ang mama. Uban di ba? Uban dili tag 3 years magpatutoy pa tungod kay aron makatipid pod. Saka ang bata gid pod gusto gid mo tutoy sa inang sa bata. Daghan di kun obserbaran ana. Masama sa kalusugan ni baby ang formula milk at iba pang gatas at iba pang pagkain at inumin, pati rin ng supon at feeding bottles. Nakaka-relax sa iyo at kay baby ang pagpapasuso or breast feeding. So, munang kailangan ang suporta sa lahat upang maging magtagumpay ang pagpasuso. So, okay. Lalo na't may kalamidad, no? Muna to ganina, giniskas na to ganina. Pagpapasuso ka agad pagkapanganak. Wala yung breast milk sa hospital. Nakaka-relax sa iyo at ni baby kung mapatutoy ka. Dayon. Dirita sa unang oras ng buhay, no? Ang gikan sa pag-anak, no, maraming buhay ang nasasagip dahil sa pagpapasuso sa unang oras ng buhay. So magsisimula sa loob ng 1 oras, no? Matapos mo siyang isilang, idapa si baby ng yung dibdib. Kabantay ka ni, mo ni siyang latching, no? Pag anak pa lang ni mo daan, butang mo na dihan, mag-latching ka, 1 hour na siya after ka ng anak. Latching mo imong bata, wala siya gibudmud ang para dyan siya makatutoy. Okay, so sa unang oras ng buhay ni baby, ang tamang pagkakataon tungo sa maayos na panimulan ng iyong pagpapasuso. So sa oras na ito, gising na gising si baby. Ang paglapat ng kanyang katawan sa iyong katawan ay magkakaroon o makakatulong upang ang iyong katawan upang malagay sa tamang init ng katawan ni baby. Usap po niya nga reason, emotional bonding sa both sa parents or sa mama or sa baby. Makakatulong din ito upang lumiit ang matris, uterus, at mabawasan ang labis na pagod. Diba? Usual, labi na katong mga nag-bleeding nga buros, kabantay mo nga ipatutoy dayon na siya. O ipalatsing dayon ang bata kaya no, makatabang nag-prevention na siya nga dili dayon nga mag-bleeding ang mamag-ayo. Yung usapod, mo nagingon ako ganina nga, pag magpatutoy ang mama sa iyang bata, isa pag for 6 months, dali ra mo gamay imong matris. Madako man atong matris kun pag buros ta. O maghinay na siya gamay, makatutabang anak ka na magpatutoy ta.
higit sa lahat, magkakaroon ka ng pagkakataon ni baby, si baby na masimulan ang pagpapasuso. Okay, nasasagip ang magkamaraming buhay ng mga sanggol kung sila ay napapasuso sa unang oras ng kanilang buhay. First, 1 hour after birth. Kung magawa mo lamang ito, halos 22% sana ng mga bagong silang na sanggol na namatay ang nasasagip. Okay. So, unang oras ng buhay, no? Muna ni siya, no? Dirita. Taas ra ba ni siya? Okay, unang patak ng gatas. So, ang tiyan ni Bibi, pagkasilang ay sinliit. Gamay ra kina siya, ha? Gamay ra kina siya tiyan. Lamang ng isang buto ng patani. Gamay kinang patani, di ba? Kaya sapat lamang ang konting patak ng iyong gatas para sa kanya. Di ba? Pag dagko na tapos kita mga on. Pero sa puya pa lang, pag anak pa lang dahil bata pa lang sila, gamay kina sila og tiyan. Bisa gatas lang sa to enough na, di ba? Mingon sila, lagi gutom pa man siguro niya. Kung anak ano, sige maghilak kasi na medical problem. Takabalo no, muna ipalantaw, dipod na to. Then, muna ni siya no, kolostro ang tawag. Muna siya kolostro or kolostrum. Muna gatas ha. Ang tawag sa mga unang patak ng yung gatas. So, malagkit ni siya at manilaw-nilaw or mag-yellow ang color. Colostrum tawag na, no? Yung mga anak dito kapuhon mo na siya. Siksik ang colostrum or katong first unang patak sa gatas yung suso sa mga sustansya at sangkap na panlaban sa mga karaniwang sakit. Kahit gamay ra na siya or kaunti lamang ay sapat na ito sa ang kolostro para sa maliit na tiyan ni baby. Ang tiyan ng baby, no, sa pagkasilang ang matong ingon din ang siniliit ng isang patani. Murag na siya patani. Okay. Muna to, no, ay discuss na ni ganina. Okay, unang agam-agam. So, huwag matakot. Saan man agam-agam? Matuo-tuo. Ito. Huwag matakot kung akala mo ay kaunting patak pa lamang ng gatas ang lumalabas sa iyong suso. Ipagpatuloy lamang ang pagpasuso upang dadaloy ang gatas mo na kinahanglan magsigit og patutoy, no, labi nagikan pag-urta ng anak para mudaghan atong gatas. Okay, so dadaloy ang gatas mo pagkatapos ng ilang araw. Then magpapasuso ng madalas hanggat gusto ni baby. Kumilag ang bata, gigutom ang bata, mo ang term ng breastfeeding per demand. Patutyon ang baby. Mahalaga na hayaan lang siya hanggang kusa siyang bumitiw. Okay. Kapag sumuso si baby, mas marami munang tubig ang una niyang makukuha. Mahalagang hayaan lang siyang sumuso upang makuha niya ang lahat ng sustansya ng iyong gatas. Manang si mami, nakaon dyan mo sustansyang pagkain. Kay sa itik sa bata, maupod na siya. Okay. Okay, unang agam-agam, nganong kulang man akong gatas? Bakit mahina ang daloy? Nabubusog ba si baby? So, direta. Sa loob ng yung suso, muna siya ha? Okay, muna yung tutoy. Muna siya diri na siya bahay gatas kung saan ginagawa ang gatas ng usa ka inahan, no? Na diri bahay bata, diri na sulod sa tutoy na to ha? Then diri, muna ang daluyan ng gatas, no? Kung saan dumadaan ang gatas ng isang ina. Then diri ang utong, diri dapita, then kani may areola. Utong katong diri na tong nipple. Kaya po ng areola kanang nang itong diri nga darkest area. Okay. Kung makikita mo ang laman ng iyong suso, kita naman jud ka, no? Isang kamanghang makinarya ito. Murag gyud siya makina. Maliit man o malaki, anumang sukat or hugis, ang mga suso ng isang babae ay sadyang nilikha upang makapagsuso ng isang sanggol. Normal pag manganak ka, naagi na siya. Okay, sa loob na yung guano mo, discuss na ako ni ganina, sa loob na yung suso, mali ang... Okay. Okay, sa loob ni baby, makikita sa larawan
ito kung ano ang nangyari sa tuwing sumuso si baby. Tanawa. Okay, may saktuan na. May saktuan na inahan. Ha? Kani. Tanawa ni siya ha. Di ba? Jud kaya? Full gid niya ang pagkuan kani kay mura raman kag gaan na mura mitas ra ka sa tutoy layo ra kay dapat jud kag ayo para makuha gid mo ang gatas sa inahan. Eh usa mo pagkuan mi so ana gyud ayo. Dayon. Okay, sakto no? Sakto imong answer, Len. Tama ang muna siya ang paghakab kani. Kani siya. Ana yun kani sa layo kay mura handlok tutoy. Okay, next. Okay, muna yung mga tamang paghakab, no? Mga sinyalis. Ang tamang paghakab ni baby, mas kita ang ilang bahagi ng areola. May areola gani ato? Katong diri dark. Motoy dark. Katong tutong tong utong tong diri. Okay, so mas kita ng ilang bahagya ng areola sa ibabaw ng bibig ni baby kaysa ilalim. Malaki ang buka ng bibig ni baby. Dako gid siya dapat. Ang kanyang ibabang labi ay nakanguso sa panglabas, ha? Ate.